Tuluyan ng winasak ang bahay na ito ni Herman Baltasar. Ang igasto doon sa security, ibigay na lang dito sa amin. Ginawa pang demolish, parang terorista kami. Sabihin ng council, hindi daw nila alam. Samantalang alasay, nag-perform na sila doon. Ang dami, 60, 30 bawat unit. Police 30, nag-udmin pa sila sa Antique. Ang daming SWAT. Ano, kriminal ba ako? Ang sakit to sa amin, hindi kami kriminal dito. Sa amin lang, ibigay yung para sa amin, yung karapatan namin. So halos lahat ng pangako sa inyo ng DOTR hindi pala natupad? Eh, ibalik ko nga sa inyo, natupad ba yung ginawa nila pag demolish na hindi na binayaran? Sa 15 years, natupad ba? Ay, hindi kami binayaran. Bilang tenants kami, giniba nila eh. May leasehold na pinagawakan si nanay, ang tanda na yan eh. 3 dekada na. Ganun lang, ganun lang. Yung may-ari ba ng lupa na bayaran ng DOTR? Itanong ko, nabayaran. Pero, alam ng DOTR na sa Maynila yung may-ari. Alam mo sa digada, 3 digada, isang beses lang pumunta yung may-ari dito. Dahil may tiwala yung may-ari dito sa tenants. Dahil walang problema lahat yung bayarin sa ano yung sa buhis nila. Dahil nagbabayad ng prete kahit itong puno nga, si Lolo pa ba yung nagtanim. Ay, sinanay niya, sabihin ko, biyanan ko yan. Maliit pa ako, dito na kapitbahay ko lang yan. Kaya yung turing niya sa akin, parang anak din dahil madalas kami dito pumupunta nung maliit kami. Masakit sa amin yan. Eh, taga rito din ako. Alam ng DOTR na may tenants. Oh. Ay, kung pumunta dito yung may-ari, pagkahapon, alis ka agad balik ng Maynila kasi hindi dito nakatira. Oh. Kasi may tiwala nga yung may-ari sa tenant. Kasi wala namang siyang masabi. Sabi ko, yung responsibilidad nila ng mga tenant, kasi yung una kasi yung pangako nila, ipasa yung dokumento doon, si DOTR bala. Yung ginawa ng may-ari, pinasa. O ngayon, dahil sa dialogo noong simula, yun ang sinabi. Tapos ngayon, nagbalik doon sa Facebook na dapat silang owner daw yung singilin namin. Hindi pwede. Kasi silang owner yung singilin. Automatic yan sa DOTR dahil gin-transfer nila nga hindi nila pinaalam sa tenants. Yun ang batas. Oh, ngayon, babakuhin mo yan na wala kaming pinirmahan. Sa bidyong ipinost ni Baltasar sa kanyang Facebook, dismayado ito sa pabahay na ibinibigay sa kanila. Yung babae yung ibibigay sa amin, 3 tao lang yung mga kasya doon. Mayor, ano ba nangyari sa'yo? Naging masama pa kami. Ngayong araw ay binisita namin ang pabahay na ipinangako sa mga mamamayan o residente na apektado ng pagpapalawak ng Kalibo International Airport. So ay ito yung pabahay ito sa Tigayon, Kalibo, Aklan. So yung contractor ay Rotaflex din pala Corporation, 245,919,912 pesos. Kapansin-pansin na wala pang naninirahan sa nasabing pabahay. Hindi pa pala ito na i-turn over sa munisipyo ng kontraktor. Ito yung Kalibo Airport Resettlement Project, Barangay Tigayon. So para doon yun sa mga apektado ng airport expansion pala. So yan yung pabahay oh. Hindi agad tuluyang pinapasok sa loob ng kanyang unit si Baltasar at ang kanyang pamilya. Tinawag muna ng gwardiya ang representative ng kontraktor. Maya-maya pa isang lalaki ang lumapit kay Mr. Baltasar. Yung pabahay daw, yung pabahay na para sa amin, titingnan namin.
Kasi si Mayor magpatawag ng meeting regarding sa amin yung babahay. Kasi yung bahay, ibibigay na daw sa amin yan. Amin talaga yan eh. Bali dalawa kami. Gusto namin tingnan kasi si nanay nag-alala kasi wala na kami tirahan eh. Kung kailan kami doon sa COVID facility ba? O titingnan namin yung bahay. Kasi mukhang maganda naman eh. Yung sa amin na malaman namin sa loob, wag lang dito sa labas. Wait lang po. Kasi impact din to kay Mayor dahil nakikita naman, makuta. Wait lang sir, Okay, need sige. ko muna kasi ng permission sa ano namin. Okay, okay. Baka kasi ako din yung mapagalitan. Oo, trabaho lang kayo. Sino yung hihingi ka ng permission? Dun sa head office po namin. Sa Head office namin. hindi pa kayo giimpuhan, may pumasok na dito nung wave journeys ay. Hindi, kailangan talaga. Sige. Wait. So, ibig sabihin sir, hindi pa ito na turnover. Hindi pa natunaw ba dahil sa kontraktor. So, ibig sabihin, ayun, umalis si sir. Oh. Ibig sabihin. So, ibig sabihin, nasa kontraktor pa pala ito? Ay sinabi niya sa kontraktor daw siya nagpapaalam eh. Oo. Ibig sabihin hindi pa na turnover sa kontraktor. Oo. Pero Akala ko ready na kayo dito na nung nakaraan sa sinasabi nila ready na itong pabahay na ito. ewan ko kung siya maghingi ng information, ano malay mo? Papasukin tayo. Yung sa atin yung punto kahit saan kahit hindi pa to nabigay sa kontraktor. Importante, pinapapasok tayo doon. Parang madokumento natin na maganda yung pabahay nila. Para din yung mga apektado doon aware na ipakita natin na ganun pala kaganda yung bahay nila sa mga apektado ng airport. Kasi bakit pumasok na tayo dito sa gate ay. Yung sa atin lang, yung titumbok dito, yung bahay kung saan ako doon. Dahil nung Biyernes may pinapasok dito yung yung pinsan ko eh. Yung bahay ko lang yung hindi ko pinuntahan dahil busy ako. Sa ngayon, schedule ko Monday, pumunta ako dito. Okay naman, nakapaalam naman daw sa guard. Ay, antayin na lang natin. Okay, sige. Pagkalipas ng ilang sandali, kinausap nila si Mr. Baltasar at nang bumalik na ito sa mga kawani ng media, ito na ang kanyang sinabi. Ano pa? Huwag daw papasok kayo. Dito tayo sa labas. Huwag na daw papasok. Pero mamaya, antayin na lang daw kung ano. Ano yung instruction kay ba? Yung instruction na huwag na huwag kayo papasok. Pati ikaw? Oo. O Romeo Pati lang? ikaw? Pati ako. Huwag mo na akong papasok. Bawal daw? Anong sabi? Ay, wala tayong magawa eh. Yan ang sinabi. Paalin din yung mga unit? Di mo nyo Hindi na mabisita pamanda magkaroon? una ko, di kita pagkasudon. Wa pa na hiwat yang ginapahugat. Pero rogwardia abi ang baynana ay hindi muna tayo doon papasok dahil wa pa sandait Wala pang go signal. go signal. Pero sinabi kasi sa pinsan ko sa yung pumunta dito, open ako dito, alam ng gwardiya daw na pwede ko pumasok dahil may unit ako doon sa loob. Ay sabi ko Lunes na lang ako dito papasok. Yan kasi si nanay gusto siyempre matanda na wala kaming lilipatan. At doon naman pag dimulis, meron daw kaming bahay dito. Kaya tingnan natin. Di yun Huwag tayong magpa ng pag-asa. eh. Siyempre inuutosan lang sila. Antayin natin. Yan na sir. Yan na yung kanina Makaroon mga kaibal nagawa to. Ipyo, do yun yung. Sige. Maya-maya pa ang lalaking naunang nakausap mula sa mga kontraktor ay tinawag na si Mr. Baltasar. Ngunit pinigilan ang mga miyembro ng media. Bawal daw Tawag yan sa may pabahay. Ano daw po sabi? Sabi, siguro may ginaproteksyonan din. Sa tauhan lang sila, pasensya la sa mga media na hindi pwede kayo. Ikaw gata. Ako lang. Depende ko kung ano yung reaction nyo dahil hindi natin mapilit na wala. Ako lang daw yung makapasok doon. Pero project ng gobyerno, bakit ayaw ipakita sa publiko? Ay, hindi ko na yan masagot. Kayo na lang magtanong. Dapat. Yan po. Kay na